Guys, good morning po, no. Yan, magandang umaga po mga viewers. Ako po yung malugod na binabati ko po kayo ng isang maaliwalas at magandang umaga po sa inyong lahat, no. At bagamat makulimlim po ang panahon, no, kayo po ay aking binabati na lahat po ba ay tapos na mag-breakfast, no. At sana po maayos ang ating kalagayan, no, at marami pong biyayang binigay sa atin si Lord. God bless po, Lord. Bless mo po kami sa aming mga talakayan ngayong umaga na aming isususog today, no. Thank you, Lord. Bless mo po ang bawat pamilya namin, mga kaibigan namin, mga tropa namin, lahat po. Lahat po ng mamamayang Pilipino at lalo na po ang mga viewers ko, Lord. Bless mo po kami lahat. Yan. Thank you, Lord. And guys, no, umpisa na po natin yung talakayan, no, mga suggestion, yung mga ito po yung mga haka-haka natin, may personal opinion, no. Bato-bato sa langit, ang tamaan po ay huwag magalit, no. Pero ito po nananawagan po tayo sa lahat po ng butihin nating mga botante, no, sa darating na halalan, no, sa mga senators na tatakbo, mga mayors, konsehal, city councilors, ayan, mga bokal, no, governors, lalo na po sa mga senators, no. Sana po mga mahal kong kababayan, mga mahal kong mamayang Pilipino, mga viewers, mga kaibigan, no, dapat po sambayan ng Pilipino. Ngayon po dumating na naman po yung time na kung saan tayo po ang hatol, no, sa mga uupong mga 12 senators, no, na candidates ngayon, no, at mga mayors at mga local officials, no. Higpitan po natin yung pagpili po sa mga senators na ating ipoboto, no. Nananawagan po tayo na suportahan po natin yung mga senators na hindi po maka pro China, no. Alam nyo naman po kung sino po yung mga senators na pro China dyan, no, na mga kakampi ng mga previous administration, no, na pro China. Huwag po nating iboto yung pong mga senators na mga kakampi ng mga China na pinipinance ng mga China. Alam nyo po kung sino to, no. Hindi ko na po babanggitin kung sino po yung dating presidente, no, na pro China, no, yung maka China. Huwag po natin iboto yung mga senators na candidates ng mga pro China, no. Alam niyo po kung sino yan. Mas piliin po natin yung administration Marcos, no. Bakit ko po nasabi? Sapagkat po ang Pangulong Marcos po ang pangulo lang na lumalaban sa West Philippine Sea para ipagtanggol ang soberenya ng ating bansang Pilipinas. Samantalang yung katunggali po ng mga administration senators natin, no, maka pro China po yan, no. Pinipinance po sila ng China para maging magulo po ang bansang Pilipinas. Papayag pa tayo na umupo po yung mga pro China. Anong gas? Unleaded. Dami yung green. Ayun po yung green. Ito kayo malaki. Yan. 80 lang po. Sige ma'am, salin mo muna. Kaya wag po tayong bumoto ng mga maka-pro China na mga senators, no. Kahit po sa local government na sumusuporta po sa mga China. Sapagkat matagal na po tayo niloloko nitong mga China na to, no, mga Chinese na to, no. Yung mga produkto nila na alam niyo naman, kahit sa cellphone, 'di ba? Basta China marupok. Kahit ano pong produkto pinipeke ng China o ginagawa ng China ng ano, 'di ba, manggagaya, no? Pinipinansan po nila yung mga candidates, no, yung mga senators, local government, no. Pinipinance ng China yan para maging kaguluhan dito sa ating bansang Pilipinas. Ginugulo po tayo. Alam nyo po kung sino po ang maka pro China, no, yung mga kakampi po ni Piatos. Alam nyo po yan, hindi ko na po babanggitin, no. Pero alam nyo po na dapat po wag natin iboto yung mga maka pro China, no, na nagpapanggap na
tutulong sa bayan, pero tutulong sila sa China para maging city nila yung Mindanao. Alam nyo na kung sino yun, no? Inuunti-unti ko na sa inyo para malaman nyo kung sino po yung dapat nating iboto, no? Yung mga maka-pro China, wag natin iboto yan. Hindi naman Pilipinong pinagtatanggol nila eh. Pinagtatanggol nila eh, maka-China. Di ba? Bakit nyo pa iboboto yung mga senators na yan? Yung mga local government na yan? Di ba? Iboto natin yung administrasyon. Yung mga i-endorse ng ating Pangulo. Di ba? Ay, wala pa pong bariya mo. 80 lang po. Kayo pa lang po yung customer ko. Bubukas na. 100 po. Yan, sige lang. Sige ma'am. Sundit lang po. Saglit lang guys, no? Meron lang tayong kausap. Salamat. Tsaka tingnan nyo po, no? Kung iboboto nyo po yung mga senators na yan na maka-China, kawawa na naman po ang bansang Pilipinas. Nakita nyo na po yung nangyari sa tukang-tukang na yan. Yung mga inosenteng nadali na mga... Okay lang naman sana kung ang dinadali natin yung mga drug lord na yan at saka yung mga talagang addictus na yan. Ikulong sila. No? Pero yung mga inosenteng na mga napatay dahil sa war on drugs, mali po yan. Sapagkat nakalagay po sa Biblia na huwag kang papatay, huwag kang humatol at nang hindi kahatulan. Yun po, diba? Alam po natin yan. Pero ngayon po, kita nyo naman sa pamamahala ni Pangulong Marcos, no? I-serve natin yung tamang batas. Umiiral po yung batas dito at demokrasya. Yan po ang tunay na Pangulo, si Pangulong Marcos. Kaya ako po, saludo po ako kay Pangulong Marcos. Eh. Kaya paborito ko po yung red eh. No? Kasi alam nyo kung bakit? Ang Pangulong Marcos po ay may puso. Kahit ni minsan hindi po nanakit ng kapwa. Niyurakan ng kanyang pamilya, sinabihan siya na yun, may drug addict na Pangulo, magnanakaw, lahat na lang ng pangyuyurak sa Pangulo. Pero nanatili po ang Pangulong tumayo. Di ba? Naging matibay. Samantalang itong mga pro-China na to hindi tumitigil. No? Sabik sila sa katungkulan para agawin ang pamamahala kay Pangulong Marcos, no? Boboto pa ba natin yung mga senators na mga mahilig sa China, mga kampi ng China? Huwag tayong pumayag kasi alam nyo kung bakit. Pag nanalo yung mga senators na yan na nakakampi ng mga pro-China, kawawa na naman ang ating mga Philippine Coast Guard, kawawa na naman ang Philippine Navy, no? Kawawa na naman ang West Philippine Sea, kawawa naman po ang mga kapatid nating mga mangingisda, no? Na tinataboy ng mga tsekwa, ng mga sakang, na mga walang hiyang yan. Sino po ang mga kakampi niyan? Yung mga tumatakbo po. Alam nyo na, mga kakampi ni Piatos. No? Guys, panahon na po. Ito na po yung paghatol ng taong bayan. Nakikiusap ako, maging matalino tayo. Voice wisely. Iboto po natin straight yung pong mga ini-endorso ng ating mahal na Pangulong Marcos. Sapagkat alam ko na ito po ang kasagutan. At ito po ang lalaban para sa sambayan ng Pilipino at sa inang bayan. Mga mahal kong kababayan, nalalapit na po ang halalan, no? Maging matalino tayo sa pagpili ng mga senado. Ihalal po natin yung tunay na maglilingkod sa bayan at may malasakit sa inang bayan. Ito po ang mga i-endorso ng ating Pangulong BBM. Ipagdasal po natin ang ating gobyerno, ipagdasal po natin ang ating Pangulo, ipagdasal po natin na yung pong uupo na ini-endorso ng ating Pangulo ay makatuwang niya para po sa pag-uunlad ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Mga mahal kong kababayan, tayo po ay minsan ding naging public servant sa office ng Office of Undersecretary ng DILG.
nakita ko po ang malasakit ng aking boss na si Yusek Dino. At alam ko po kung ano po ang problema sa ground, sa mga barangay. Dahil tayo po ay naging monitoring officers ng barangay affairs, no? Sa ground, sa ibaba. Nakita ko po nung pandemic kung gaano po kahirap, kung gaano po ang pagdurusa ng mga mamamayang Pilipino. Dito po kasi ang kawawa po na nangyayari dito po sa ating bansang Pilipinas, yung mga nasa ground po, yung mga nasa laylayan, yung mga mahihirap nating kababayan, yun po ang nagdurusa. Hindi naman po yung mga politiko hindi naman po yung mga mayayaman kundi po yung mga mahihirap po ang naghihirap lalo. Kaya nakikiusap po ako sa inyo, ito na po yung ating panahon ng pagsasama-sama mamamayang Pilipino. Iboto po natin straight yung ini-endorso po ni Pangulong Bongbong Marcos. Ipag-pray po natin ang Bongbong Marcos, ang ating Pangulo, ang Best President, na sana po humaba pa kanyang buhay at mapaglingkuran ang inang bayan ng buong tapat, sapagkat malaki pong panghihinayang natin pag ang ating Pangulo ay hindi natin sinuportahan. Mahalin po natin ang ating bansang Pilipinas, mahalin po natin ang inang bayan, mahalin po natin ang mamamayan. Mag-isip po tayo, maging matalino, ihalal at iboto po natin ang tunay na maglilingkod sa bayan, walang iba kundi po ang administration candidate po ng mga senators na ini-endorso po ng ating Pangulong BBM. Magandang umaga po, mahal na mahal ko po kayo. Ito po si Chico Sai. Maraming salamat po.